Patuloy po tayo na maging masilakbo, suportahan at patuloy na ipagtapulyaw ang mga gawain. Na patuloy po itong pakagamitin ni Yahoo Uno, maging mga channels po tayo ng mga favors at upang maging source po tayo ng mga katotohanan na maging tool o gamit po tayo niya upang ating maipahayag ang glorious message of salvation sa bawat panig ng mundo, na maging tagasunod ang bawat bansa at sila'y mabautismohan sa ngalan ng Ama, Yahoo Ul, ng Anak, Mulkiul, Yahushua, Meskay, sa pangalan ng Ruka Yahoo. Si Moses, nung siya ay tinakda o isinugo ni Yahuul upang iligtas o upang dalhin ang mga Yahudim o mga Israelita palabas sa Ehipto, makalaya mula sa pang-aalipin ng mga Egyptians, ay nagbigay ng query kung sakali daw na tanungin siya ng mga Yahudim o ng mga Israelita kung sino ang nagsugo sa kanya, kung ano raw ang kanyang sasabihin. Mababasa yun sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15. Ano pa sabi ni Yahweh? Ani ay si ani nga, I am who I am. Ako ay si ako nga, o I am who I am. Sabi ni Yahweh, ani ang ulhim ng iyong mga ninuno, ang ulhim ni Abraham, ang ulhim ni Isaac o Yahushkak, ang ulhim ni Jacob. Yahu, ito ang aking pangalan magpakailanman, natatawagin ng bawat salin lahi. So, sinabi ni Yahuul kay Moses ang kanyang pangalan. Ang tanong, nung bang time lang na yun, nalaman ni Moses ang totoong pangalan ng may kapal? Hindi po. Dahil, actually, nililiwanag lang ni Moses kung ano ang sasabihin niya, kasi nga alam niya na maraming mga pangalan ang inilalako sa buong mundo, dahil nga may tinatawag na politism, o yung maraming mga o Diyos-Diyosan o mga Diyos o mga may kapal ang sinasamba ang mga tao, na pinaka-very popular nga yung sinasamba yung sa Greek mythology, yung kung saan ay ang pinaka-supreme God nila, supreme creator nila ay si Zeus o Jesus, at mayroong kasama ng mga Diyos-Diyosan, sila Hera, sila Dionysius, sila Simile, maraming mga Diyos-Diyosan sa Greek mythology. Meron din naman sa Roman mythology, kung saan ang sinasamba naman yun na supreme God ay si Jupiter, at marami pang iba't ibang mga Diyos-Diyosan na kanilang mga sinasamba, sila Mercury, sila Venus, sila Diana, at marami pang iba. Kaya ang nangyari po doon, hindi iyon ang unang pagkakataon na nalaman ni Moses ang pangalan ni Yahoo. Tatandaan po natin, si Moses po ay galing sa lahi ng mga Hebreo. Kailan ba unang binanggit sa Hebrew Bible o Biblia Hebraica ang pangalan ni Yahuul? Ito po ay kumakatawan sa Tetragrammaton sa 4-letter Hebrew word Yod, He, Wab, He, o sa English YHWH. Pag sinuri mo ang kasulatan, sasabihin kasi nila, hindi kasi iba-ibang lingwahe tayo ngayon, kaya iba-iba ang tawag nila sa may kapal. Ito ay mga local deities and local idols. Pero kailan ba nagpakilala si Yahuul sa sanlibutan? O kailan ba nakilala ng mga humankind o ng mga tao si Yahuul? Ano ba ang lingwahe na ginagamit nila? Dahil makikita po ninyo, pag sinuri ninyo sa Genesis chapter 11
doon lang po nung magkaroon na tinatawag na Tower of Babel, fiasco ng Torre ng Babel, doon nagkaroon ng iba't ibang lingwahe ang mga tao, na kaysa sa kasi ang mga tao, mababasa sa Genesis chapter 11, na itayo ang Torre na para makaabutin daw ang langit. Pero nakita na ni Yahuul yun, kaya kanyang pinigilan, at ang ginawa niya ay kinumpuse. Biglang nagkaroon ng iba't ibang lingwahe ang mga tao na hindi sila ngayon makaintindihan. At dahil hindi makaintindihan, nagkawatak-watak ngayon sila at nakalat sa buong mundo. Ang nakakasama lang yung makakapareho ng lingwahe. Pero nangyari po yon sa Genesis chapter 11. Nung bago magkaroon ng Tower of Babel, isa lamang po ang lingwahe ng mga tao. Mababasa mo yan sa Genesis chapter 11 verse 1. Ano po sabi diyan? The people had only one language and common speech. So ano lingwahe kaya yun? Ayon sa pagsusuri at talaga sa katotohanan, dahil nga ang Biblia ay nasulat sa Hebrew, makikita mo na ang first language spoken by man ay Hebrew. At ito, nung likhain ni Yahuul si Adan, pagkatapos ay si Eva na kinuha sa kanyang tadyang, kinakausap sila ni Yahuul. So may lingwaheng kanyang ginagamit, at ang ginagamit po noon ay Hebrew. Kaya makikita mo sa kapanahonan ni Eva at ni Adan, Hebrew ang ginagamit ni Yahuul na lingwahe. At makikita mo sa Genesis chapter 4 kung saan nung maging anak ni Adan, ni Eva at ni Adan si Seth o si Enos, at maging anak si Enos, after Seth and Enos, ang sabi doon, on that particular time, doon nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ni Yahu, yung Yod-Heh-Vav-Heh, yung Hebrew name. So nung isa pa lang ang lingwahe, Hebrew pa lang, tinatawag na ng mga tao ang pangalan niya. So sa Genesis chapter 4, tapos di ba dumami mga tao, tapos nga naging sobrang masasama ang tao, ang ginawa ni Yahuulhim ay ginunaw ang mundo, at ang natira lamang ay si Noah. 8 katao lamang na pinangungunahan ni Noah at ang kanyang asawa, si Shem o si Shuam, si Japhet at si Ham, at yung kanilang mga asa-asawa. Kaya 8 katao lamang ang natira sa buong mundo. Lumubog ang buong mundo, namatay lahat, at naglagay sila ng mga hayop doon sa kanilang yung arko, at pagkatapos nga ay namatay Yahud. Nilipol ang Yahud ng mga tao dahil nga sa sobrang sasama nila. Pero tandaan po ninyo na bago pa nilipol ni Yahuul ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha, mayroon na silang isang lingwahe at isang pananalita, at yun ang ginamit ni Yahuul sa pakikipag-usap kay Eva at kay Adan. At yung salita na yun na natutunan ni Eva at ni Adan kay Yahuul, iyon naman ang ipinasa nila sa kanilang mga anak at kaapu-apuhan, hanggang sa dumating kay Noah, at kasama niya 8 sila, na sila ang nag-repopulate, at muli na naman napuno ng mga tao ang sanlibutan. Pero isa pa lang ang lingwahe nila hanggang sa dumating sa Genesis chapter 11, kung saan nagkaroon na tinatawag na ginulo ni Yahuul ang kanilang pananalita nung nagtatayo na sila ng Torre na tinawagan Torre ng Babul o Torre ng Babel. Ay biglang nagkaiba-iba yung pananalita nila. Pero ang tanong, yung Hebrew ba ay nawala? Hindi. Nanatili yung Hebrew sa grupo ng mga tao, pero yung iba, nagkaiba-iba sila ng salita. Kaya nga makikita mo na mabasa mo nung time na binanggit ang tungkol kay Abraham. Sabi doon, Abraham, the Hebrew. So, makikita mo, sinabi na merong tao na pangalan Abraham, at sinabi, the Hebrew. So, sa kanya nanatili yung Hebrew language. Kaya nga, makita mo ang Bible in Hebrew. At sa kanya nagpakilala si Yahuul na nung kapanahonan ni Adan at ni Eva,
tinatawag na nila ang pangalan ni Yahweh in Hebrew, at hanggang nawasak ang mundo ay Hebrew ang kanilang binabanggit ng kapanahonan ni Noah sa Great Flood. Amnan po. Tapos dumami ang tao ulit. Inuulit ko pa para maunawa natin na dumami ang mga tao, nagtayo, sabi doon sa Genesis chapter 11, ang mga tao ay mayroon lamang isang lingwahe at isang pananalita. Yun yung Hebrew na salita ni Yahweh, yung tinatawag na heavenly language. At tinatawag na nila noon ang pangalan ni Yahweh na mababasa mo doon para sa Genesis chapter 4, bago pa mag-Great Flood, ginagamit nila, tinatawag na nila ang pangalan ni Yahweh. Ano po. Tapos dumami mga tao sa Great Flood, nagkaroon ng Tower of Babel, nagkaiba-iba na ako. Pero ngayon, pagdating sa Exodus chapter 3, verse 13 to 15, so alam na ni Moses, kasi Hebrew si Moses alam na niya yung pangalan ni Yahweh, dahil kinatawag na nila, doon makita mo sa Genesis chapter 11, chapter 4 pa lang, tinatawag na nila ang pangalan ni Yahweh. Pero niliwanag na yan, kasi nga dahil nagkaroon ng iba't ibang lingwahe, lumitaw ang maraming mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan, yung sinasabi na Greek mythology, tsaka yung Roman mythology, si Jupiter, si Zeus, si Zeus, at tsaka yung great god na anak ni Zeus o Zeus na pangalan ay Dionysius. Naikwento ko na po sa inyo, nakaraan si Dionysius is the beloved son of Zeus o Zeus in Greek mythology sa Olympus. Si Dionysius, ang kwento po niya, si Dionysius ay kinainggit dahil paborito ni Zeus si Dionysius, kaya pinapatay siya nung goddess na ang pangalan ay Hera sa Greek mythology. Pinapatay, so inudyukan niya ang mga Titans, patay sa kwento sa Greek mythology, pinapatay ni Hera sa Titans si Dionysius, pinagputol-putol ang kanyang katawan, at nailigtas daw ang kanyang puso, at yung puso niyang iyon ay ibinigay kay Zeus o Zeus, at ibinigay kay Semele, at through that, muling pinagbuntis ngayon nagbuntis si Semele, at nung ipanganak ay pinangalan ng Dionysius. So nagkaroon ng second birth o na born again si Dionysius. Siya ang best beloved ng paborito ni Zeus sa Greek mythology. Pero na muling ipinanganak dahil sa kanyang puso na naligtas. Kaya ngayon, malalaman mo na, kaya pala mayroong Sacred Heart of Jesus o Jesus. Kaya pala mayroong Sacred Heart of Mary. Wala naman sa Bible yung ini-emphasize yung heart. Ang pinagturo doon yung pangalan. Kasi nga si Isus na naging Jesus na anak ni Zeus sa Greek mythology ay muling ipinanganak, muling ipinagbuntis ng kanilang goddess na Semele dahil sa kanyang heart. So malinaw na po, alam na po nyo kung bakit nagkaroon ng Secret Heart of Jesus. Wala kang makita ng research, pero pag tinusa mo yung tukod doon na kaya pala meron palang heart na pinatay si John is pinagputol-putol ang katawan niya at na-save ang heart niya, at sa pamamagitan ng heart niya muling pinagbuntis ng goddess na Semele at pinanganak, nagkaroon ng second born again. Makita mo kahawig ng Messiah, may second born again, at siya din ang tinatawag na best beloved son of Zeus in Greek mythology sa Olympus. Nakita mo ang kaaway, bago pa dumating ang Messiah, meron na siyang inihandang kwento sa Greek mythology na kahawig ng ating Messiah na totoo. Dahil yung Greek mythology, around more than 1,000 years bago pa dumating ang Messiah, may sinasamba na si Zeus o Zeus and Dionysius sa Greek mythology. Pag binasa mo sa Greek mythology, naging very popular si Dionysius, at naging para epidemic na all over the world sa Greece at saka sa Roma, sa Roman Empire, at sa mga paganong relihiyon, sa mga pagans, naging very popular, naging widespread ang pagsimba kay Dionysius. Kaya nga sabi doon, that's why they canonized and elevated Dionysius as one of God. Dati anak lang siya ni Dionysius ni Zeus Ngayon ginawang elevate siya. At makikita mo yung kwento sa kanya, meron din siyang parang guardian of the vine, na yung kwento niya kahawig nung Hebrew Messiah Yahushua. Kaya may mababasa ka sa internet, may mga grupo na sinasabi hindi naman totoo si Jesus, kundi si Jesus ay Greek mythology lang, alamat lang siya
hindi totoong nabuhay siya. Kasi nga, yung kwento ni Jesus sa Greek mythology, ay inihawig, inunahan ng kaaway, inihawig doon sa totoong kwento tungkol sa Messiah, Yahushua. Amnan po. Amnan po. Niyamrul, nam. So, makikita mo na pinakilala nga ni Yahuul, muling niliwanag ni Moses, ang kung ano ang pangalan ng may kapal na isasabihin sa kanila. Kasama mababasa sa Genesis chapter 3 verse 13 to 15. Ngayon po, basahin naman natin ang sinasabi sa Exodus chapter 33 verse 18 to 21. Nakita ni Moses ang kaluwalhatian ni Yahuul. Makinig ang may tengang pandinig. Itinanong ni Yehoshua o ni Moses, maaari ko po bang makita ang totoo ninyong anyo? Ang tinatanong niya yung anyo, ano? Verse 19, makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking siyam o ngalan. Yahuulhim. So sinabi niya ng may kapal kay, ang pangalan ko, sasabihin ko sa aking pangalan, Yahuulhim. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinakasiyahan, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha. Kasi gusto niyo makita eh. Kasi special, hindi mo pwedeng makita ang aking mukha dahil tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Dito sa tabi ko ay may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at itatakpang kita ng aking mga kamay. At pagkalampas ko ay aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, ang tugon ni Yahuul. Amnan po. Pero sinabi sa kanya, Yahuulhim ang aking pangalan. Amnan po. So pinakilala sa mga Hebreo, specifically sa kapanahon pa ni Eva at ni Adan, alam na ng mga Hebreo. Ang mga Hebreo, sila ang tinatawag na mga na naging mula sa, di ba, Hebreo, Abram the Hebrew. Hebreo si Abram. So tapos nagkaroon siya ng anak, di ba? Isa sa naging anak niya si Isaac, ay yung ang persa niya si Ismael, tapos si Isaac. So lahi niya tinawag silang Hebrew, tapos from Isaac at saka Ismael, si Ismael siya doon nang galing ang lahi ng mga Muslim, na mga especially ng Saudi Arabian, majority doon galing sa lahi ni Ismael o Ismael. Tapos si Isaac naman, sa kanya nang galing ang lahi ni Jacob, si Jacob na pinalitan ng Israel, at nagkaroon ng 12 sons o anak na lalaki si Israel, at kalaunan na dumami, naging 12 tribes of Israel, kaya tinawag silang Israelites. At ang mga Israelita naman ay, iba sabi nga po natin, bumuo na ang Israelita ng 2 kaharian, ang Kingdom of Yehuda at ang Kingdom of Israel. Yung Kingdom of Israel, binuo ng 10 tribo. Yung Kingdom of Yehuda, tinayo ni Yehuda. Sumama sa kanya ang kanyang kapatid na si Benjamin. Unang, dahil nga sa maraming katigasan ng ulo, pagiging magiskin na ginawa ang mga Israelita, unang pinayagan ni Yahuul na masakop, na invade ng kanilang mga kaaway, ang Kingdom of Israel. Kaya sila ikinalat o na-excite sila, itinapon sila sa ibang bansa, at natira na lang ngayon yung Kingdom of Yehuda. Ngayon, Kingdom of Yehuda, dahil wala na ngayon Kingdom of Israel, yung 12 tribes of Israel, na-identify sila as from the Kingdom of Yehuda, kaya tinawag siya ngayong Yahudim. Amnan po. Naunawaan po.
At makikita mo kung paano na inimpasay na ang bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay Yahudim. Yahu ang pangalan ng may kapal. Yahudim ang bayan na tinawag sa kanyang pangalan. At para nga pinapaliwanagan natin na para malaman mo ang tunay na pangalan ng may kapal, ang tamang pagbigkas ay napakahalaga. Kasi ang sabi sa Joel chapter 2 verse 32, sa Romans chapter 10 verse 13, mga Gawa chapter 2 verse 21, ang sino mang tumawag sa pangalan ni Yahu ay maliligtas. Yung Yod-Heh-Vav-Heh na tetragrammaton, yung Hebrew name na inihayag na mababasa sa Genesis chapter 2 verse 4, na alam ng mga Hebreo, ng mga Hudyo at yung lahat ng mga tao noon hanggang sa kapanahunan mula kay Eva hanggang sa kapanahunan ni Noah, hanggang sa dumating yung bago dumating ang Tower of Babel fiasco, isa ang kanilang salita Hebrew, at ang pangalan ni may kapal ay ginagamit at tinatawag na nila in Hebrew, yung nga po yung Yahu. Kaya hindi mo pwedeng palitan ang pangalan, lalo na sinabi nga ni Yahuul nung itanong sa kanya ni Moses na niliwanag niya na sabi niya, Yahu, ito ang aking pangalan na tatawagin sa bawat salinlahi. Magpakailanman, yun ang pangalan niya. At sa bawat salinlahi, pag sinabing sa lahat ng salinlahi, kung anong ginagamit ng pangalan sa kapanahonan ng generation ni Eva at ni Adam, sa generation ng pagdami ng mga tao, sa generation ng panahon ni Noah, hanggang sa dumami ang mga tao at nagkaroon na at bago doon sa dumating yung Tower of Babel, Hebreo ang ginagamit at iisang pangalan na tinatawag ng lahat ng tao. Pero dahil nga sa ayaw ni Yahuno na ipagpatuloy niya ipagtatayo ng Tore ng Babel, kaya nga nagkaiba-iba ang kanilang pananalita, ang lingwahe nila. May English, bukod yung Hebrew na natili, may English, may Japanese, may Russian, may French, may Korean, may Chinese, may Filipino. So, ganun na nangyari, di ba? Na yun nga ang ating nakamulatan na sa ngayon. Pero, ang original, nung isa lang lingwa ay Hebrew, ang pangalan niya ay Hebrew, at sinabi nga sa nilinaw nga ni Yahuul kay Moses, this is my name forever, from generation to generation. So, hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng sabihin, common, nagbago na ang bongo, iba-iba ng lingwahe, iiba-ibahin na rin ni Yahuul. Pwede, kahit po, binago ni Yahuul ang mga lingwahe ng mga tao, siya iisa pa rin ang kanyang pangalan, yung inihayag niya sa kay Eva at kay Adan hanggang sa mga tao at sa bawat salinlahi hanggang sa panahon ni Moses. Amnan po. At pinakita nga, kita mo, gusto makita ni Moses yung kanyang kaanyuan. Sabi niya, hindi mo ko pwedeng makita dahil tsak pag nakita mo, tsak mamamatay ka. Kaya likod ko lang ang iyong papakita. Pero sinabi sa kanya, ang pangalan ko ay Yahuulim. Amnan po, mababasa sa Exodus chapter 33, verse 18 hanggang 21. Amnan po. Mali na po, amnan po. So, yung pangalan niya, hindi mo nga pwedeng palitan. Amnan po. At sinabi nga po natin na bago tayo na lagi na siya, ang sino man tumawag sa pangalan ni Yahu ay maliligtas. Hindi yung spelling, o sige, kasi meron iba nakikipagtalo pa, kasi ganito, kaya dapat pala, o sige, kahit anong, siyempre, we have to choose kung anong gusto nating gamiting alphabet. Pero regardless sa kung ano ang preference mo sa alphabet, paleo, modern, archaic, ang pinaka-importante, paano mo siya binabanggit, binabasa. Dahil sabi, ang sino man tumawag, anyone who call. So, o gusto mo archaic Hebrew, modern Hebrew, o yung script, o kaya black Hebrew, o ancient Hebrew, sige, basta importante yung pangalan, ang pinakamahalaga. Siyempre, mamimili ang bawat denominasyon o grupo ng mga mananampalataya ay nagdi-decide ano ba ang gusto mong gamitin na tayo makita mo yung archaic natin ay nag-preference tayo na yung hindi ba pagka nagre-lettering ka naman ay pinapaganda mo yung pangalan o pinapaayos mo para so sayo iniiwasan natin yung mga katulad yung sa halip na yung yod ay merong pag gano'n na parang satanic S of na
dahil alam natin na hindi gusto ni Yahoo Uno ang mga sign ni Satan, ang mga satanic, yung sinasabi na yung lightning S. Amnan po. Pero ang ating layunin to please Yahuul. Ngayon, sabi nga po natin, kahit gusto mo yan, kung ayaw mo yan, sige, lagay mo yung paleo, kahit na may mga occult dyan, kung yan gusto mo, importante, sabi ang sino mang tumawag sa pangalan ni Yahoo ay maliligtas. Paano ba tawagin? Sige, ano ba yung nag-isip? Hindi mo ka na makipagtalo dun sa kung anong gusto mo, archaic, paleo, ganito. Yung paano mo tinatawag. Dahil ang nakapagliligtas ay hindi yung spelling, kundi yung pagtawag. Hebrew, siyempre, paano nga mababasa? Kaya nilagay natin yung spelling ng pagtamang pagbanggit, Y-A-O-H-U. Yahoo. Saan natin mababasa mo yan? Pag binasa mo ang mga pangalan ng mga propeta, pag chinek mo sa Hebrew Kali Dictionary, sa Strong Bible Concordance, o sa iba pa mga Bible Concordances na nagpapakita ng mga tamang pagbigkas sa pangalan ng mga propeta o ng mga Hebrew character, ay makikita mo doon na yung Yod, Hey, Wab. Yung Yod, Hey, Wab, Hey, yung 4-letter word, YHWH, exclusive lang kay Yahuul. Hindi, never sa mga Yahudi, hindi nila kahit minsan ginamit yung 4 na letras sa kanino man, kahit dahil isang pagkabastusan. Alam nila na hindi pwede nilang gamitin sa iba yung pangalan, exclusive lang kay Yahoo o yung YHWH o Yod, Hey, Wab, Hey. Pero yung Yod, Hey, Wab ay ginamit sa mga pangalan ng mga propeta, yung Jeremiah, Yirmiyahu, Zechariah, Sokariyahu, Nehemiah, Nahum Yahu, Elijah, Uli Yahu. So, Yod, Hey, Wab, ang tamang pag-pronounce ay Yahu. Si Joshua, ang spelling ni Joshua sa Hebrew ay Yod, Hey, Wab. Yung Joshua, yung Yahushua, Joshua, the son of Nun, ang sin ni Moses, Yahushua, ang spelling din ng Yod, Hey, Wab, Shin, Ayin. Yahushua. Yung high priest nila, si Yahushua, Joshua, the high priest, ganun din ang spelling. At makita, at yung mga pangalan ng propeta, ganun makita mo, at ganun din sa pangalan ng Misaya. At makikita nga natin na ang susi sa tamang pagbigkas at pagtawag sa pangalan ng Mesiyas na napakahalaga, dahil ang pangalan ng Mesiyas ang tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit, na ang sinumang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Walang ibang pangalan binigay para sa kaligtasan kundi ang pangalan ni Yahushua. Dahil ang pangalan ni Yahuul na dapat natin tawagan para maligtas, ang kanyang pangalan, ang kapangyarihan ng pangalan ni Yahuul ay ibinigay sa anak. John chapter 17 verse 11, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me. So yung kapangyarihan ng pangalan ni Yahuul na ibinigay sa anak, ang sabi ay pangalagaan mo po sila. Sino tinutukoy niya? Yung kanyang mga tagasunod, mga emisaryo, yung mga mananampalataya, ang mga believers of Molkil Yahushua Hall Mehushkai. Nagkatotoo naman. Kasi ang lahat ng sumasampalataya kay Molkil Yahushua, mababasa sa Mark chapter 16, verse 16 to 18, na sinumang sumampalataya sa kanya, sa pangalan niya, sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumampalataya ay parurusahan. Magpapalaya sila ng demonyo, masang espiritu, sa paano parang sa kapangyarihan ng kanyang pangalan ni Yahushua. Magpasalita sila sa ibang wika, makainuman na nakakamatay na lason o matuklaw o dumampot ng ahas, hindi sila tatablan. At yung mga may sakit, yung may karamdaman, ay gagaling kapag napatungan ng kanilang mga kamay. Hindi po basta pinapatungan lang ngayon, dahil makita mo kapag pinaglelehans ang mga mananampalataya, ang mga apostol, ang mga emisaryo, pinapatungan na nilang nilelay hands nila at nire-rebuke nila, at sila at ang mga may sakit, may karamdaman ay tumatanggap ng
kagalingan. Yung mga demon possessed napapalaya, yung mga bulag nakakakita, yung mga pipi nakakapagsalita, yung mga lumpo nakakalakad, at yung patay na nga muli pang nabubuhay sa kapangyarihan ng pangalan. Amen po. Bakit? Kasi yung kapangyarihan ni Yahuwah at ang nadala ng kanyang pangalan ay ibinigay sa anak. Kaya ang pangalan ng Ama, Yahu. Ang pangalan ng bayan na tinawag sa kanyang pangalan, Yahudim o Jews, mababasa mo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Tapos ang syudad o lungsod na tinawag sa kanyang pangalan ay Yahushalem. Shalem means peace. Yahu of peace. Amen po. At yung kaya ang pangalan ng anak ay dinadala ang pangalan ng Ama kasama ang kapangyarihan ng pangalan na kapag tumawag ka, ikaw ay maliligtas. Kaya nga sabi, di ba, siya ay binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Kaya sabi dun sa Philippians chapter 2 verse 10, sa verse 9 sabi, He was elevated and was given the name above every name. Binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat. The name above every name. Pinakamapangyarihan sa Yahud ng pangalan, sa lahat ng pangalan. At ano pa? Ang bawat tuhod ay luluhod. Ibig sabihin, at susunod at the mention sa pangalan ni Yahushua. At ipapahayag ang kanyang labi na si Yahushua Mehushkai. Si Yahushua ang Mesiyas ay Molchiul. Ano yung Molchiul? King, ruler, life governor. Kaya nga, di ba sabi sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, ipapahayag ng iyong mga labi na si Yahushua Mehushkai ay tagapamuno, Molchiul, king, ruler, at mananampalataya ka sa iyong puso na sa nabuhay na maguli, ikaw ay naligtas. If you believe in Molchiul Yahushua, if you confess that Yahushua Mehushkai is your king, ruler, Molchiul, life governor, and believe in your heart, mananampalataya ka sa iyong puso na sa nabuhay na maguli, ikaw ay maligtas. Amen po. At tandaan po natin, ang pangalan ng may kapal, Yahu, ay eternal. Pag sinabi mong eternal forever, hindi mo pwedeng palitan. Lalo na sinabi pa, dinutungan pa na from generation to generation. Sa generation ni Eva at ni Adan, hanggang sa generation nila King David, King Solomon, hanggang sa lahat kapanahunan natin, at sa kasunod pa mga generasyon, iyon ang kanyang pangalan, eternal nga. Dahil nga yung pangalan niya, Yahu, na eternal, ay ibinigay sa anak. Kaya sinabi naman sa mga Gawa, chapter 4, verse 12, Acts chapter 4, verse 12, that salvation is found in no one else. Walang ibang pangalan ibinigay sa sino ng langit na sukat ikatas ng tao. Pwede ang pangalan Yahushua. Amen po. Yahushua. Amen po. Hindi mo pwedeng palitan ng Jesus, ng Yeshua, ng Yahushua, o ng Yahawashi, o Yabashua. No other name na. Hindi mo pwedeng alisin ang pangalan ng Ama sa pangalan ng anak. Kaya nga sabi ng mga Yahudim nung nakasakay siya sa batang asno, Baruch haba Holishu ang Yahu. Pagpalain siya na dumarating sa pangalan ni Yahu. Kaya nga sabi ng Misaya mismo, hindi pa mababasa mo sa John chapter 5 verse 43, dumating ani sa pangalan ng Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Yahu. Ano ang pangalan niya? Yahushua. Na inihayag ang pangalan niya, mababasa sa Yahu, Matthew chapter 1 verse 21, a virgin will bear a son, and he will be named Yahushua, because he will save his people from their sins. Yung pangalan ng Ama, dapat makikita mo sa pangalan ng anak. E pag Yeshua, nasaan doon yung Yahu? O Yeshua, o Yahawashi, o Jehovashu, nasaan doon ang pangalan ng Ama na Yahu? Kaya nga Yahuda, yung pangalan ng kaharian, kung saan ang bayan na tumawag sa kanyang pangalan ay Yahudim, because they came from the kingdom of Yahuda. Amen po. Niyan po. At sabi nga po natin, maging apostol,
si John Yahu Kanan, si Matthew Manyahu, si Timothy Yahutang. Ito yung Prime Minister ng Israel, Netanyahu, given by Yahoo. Ang tawag ng mga Muslim, bakit inulit? Faith comes by hearing and hearing. Para ma-realize mo na totoo, yan ang, hindi pwedeng bago. Automatic na. Ito mo, tanong mo, yung mga Muslim, mga Arab countries, yung mga Arabs, how do you call the Jews? Yahudim. Sabi Yahudim. Yung Prime Minister sa Netanyahu, Yahoo, modern Hebrew. Ano yung archaic? Yung Yahu na mababasa mo sa pangalan ng mga propeta. John chapter 8 verse 8, you shall know the truth and the truth shall set you free. Alam na po. So alam na po natin. Hindi pwede sabihin, hindi ko pa alam. Kasi paano, kung sincere naman ako. Nga sinasabi nga, maraming sincere tayo. Dati naman nung nandun pa tayo, nung Jesus pa ginagamit natin, sincere nga tayo, sincerely wrong. Sabi sa Hosea 4:6, my people are ruined for lack of knowledge. So kahit hindi nila alam, napahamak pa rin sila. Kasi ignorance of the law excuses no one. Kaya nga sabi doon sa Levitico, kahit kapag nilabag ninyo ang kautusan ni Yahweh, kahit hindi nyo nalalaman, you are guilty anyway. You are guilty and will be held accountable. Papalusahan pa rin kayo kahit hindi nyo alam, kahit sincerely wrong. Kaya nga sabi natin, paksakin batot, hindi ba, malaman mo na ngayon habang nabubuhay pa tayo na yung palang katotohanan. Yung mga tao na makawilang buhay na hindi na natin alam, na magugulat na lang sila, kaya sincere sila sa kanilang sinasamba, pero kaya lang, paano kung sincerely wrong? Amnam po. Nyamrul, amnam, we amnam. So, ang Ruka Yahusha po ang patuloy pa nakikiyari sa atin at nag-encourage sa atin para i-share natin sa iba yung katotohanan na ating natanggap. Amnam po. You shall know the truth and the truth shall set you free. Ang lastly, sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 20, ang sino mang magpahayag sa aking pangalan na hindi ko naman ino-authorize, ibig sabihin, hindi siya authorized kasi baka yung tinuturo niya ay false doctrine o false teachings, hindi naman siya sinugod, hindi naman siya mananampa, or if anyone who speak in the name of idols, ang magsalita o magturo o sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan, they shall be put to death. Kaya nga, dapat, sana, yun nga, pinagpipray natin na nawa maunawaan yun ng mga sincere at saka mga yun talaga naman mga sincere na mga born-again Christians, mga sincere na naniniwala sa Biblia, pero hindi pa nila nawa matanggap nila yung toong that authentic and saving name of the Creator, Yahuwah, the authentic and saving name of the Messiah, Yahushua, or Meshka. Yun naman yan sa pagtuturo, patnubay, suporta ng Ruka Yahu, o ng Spirit of Yahu. Namnam po. We just have to share the truth. At ang Ruka Yahushua ang pikilos sa kanila. Tayo, instrumento lamang tayo, hindi naman tayo ang humikiyagis, kundi ang Ruka Yahushua. Speak right up to the people. Nyamrul, amnam, we amnam.